Uuwi nga ako sa Pilipinas at samahan niyo nga ako sa mga kaganapan ko. Hello peoples! Ako si Angge, isa akong domestic helper dito sa Hong Kong. Biyernes pa nga lang ng umaga ay nagsimula na nga akong ayusin itong aking maleta. Ang ipapadala ko nga dapat ay ipapasalubong ko na lang sa mga pamangkin ko at sa mama ko. Siyempre, iuwi ko na rin yung mga naipon kong para sa anak ko. Hindi na nga ako namili ng sobra-sobra dahil uwi nga ulit ako ng mga buwan ng August. Biglaan nga lang din kasi nagdesisyon yung amo ko na magbabakasyon ako kaya hindi ko nga napaghandaan. Habang may chance nga na pwede tayong umuwi, uuwi talaga ako kahit hindi nga planado. Uwi nga lang tayo sa Pilipinas para magpagpahinga naman ang katawan at para hindi nga rin makagasto. At kahit nga biglaan ang pag-uwi ko, excited na excited pa rin ako kahit wala nga tayong pera. Sino ba naman hindi may excited bukod sa mga kasama mo yung anak mo ay makakapagpahinga ka pa nga. Anyways, ang binok nga ng amo ko ay dalawang tig 23 kg na luggage. At dahil wala naman ako masyadong dadalhin na isang malaking bagahe nga lang at isang maliit. Pinapahirap pa nga sa akin ng amo kong babae yung kanyang luggage na malaki. Ang kakoy baka mahirapan nga akong sumakay ng bus kapag malaki ang dadalhin ko. Ang mahalaga naman ay madala ko nga yung mga pasalubong ko sa anak ko at syempre pati na rin sa mama ko. Kumuha na rin ako dun sa pampabox ko nga ng iba pang tsokolate para mabigyan ko rin yung mga pamangkin ko. Syempre alam niyo naman sa mga bata kapag galing ka ng abroad ay aasahan nga nila mga tsokolate. Kaya buti na lang at meron nga akong naipon para sa box ko kaya dun ko naman nakinuha at para hindi na nga rin ako bumili. Para na nga hindi ko nakunin yung pinapayaram ng amo kong malaking maleta ay pinagkakasya ko na nga lang etong aking mga gamit dito sa isang maleta. Kaya naman lahat ng space ay sisiksikan ko nga para sulit din. Alam ko na din kasi may uwi itong inipon ko para sa anak ko kaya naman kahit mabalki nga ipipilitin kong pagkasyahin. Kada uwi kasi ako ay alam na nga ng anak ko, nabubuksan nga niya yung maleta ko at alam nga niya kung ano nga yung parte niya. Sinalansan ko na nga lang na maigi at sisinigurado ko nga na walang masisira dito sa loob para naman buo pa rin kapag dating sa Pilipinas. Fast forward nga at natapos ko na ang pag-i-empacket. Susunod ko na lang bukas na naman yung maliit na maleta ko at dun ko naman ilalagay yung mga damit ko. Habang sinasara ko nga to ay nagdadasal nga ako dito na sana ibuo pa tong maleta ko pagdating ng Pilipinas dahil ito nga lang yung mumurahing nabibili. Sobra ko rin kasing siniksik para naman hindi sayang yung space sa loob. At pagdating naman ng hapon ay kumuha na nga rin ako ng mga kakailanganin kong papers at pinaprint ko na rin para ready to go na nga kinabukasan. Kinagabihan naman ay ganito nga ang kaganapan dito sa loob ng kwarto ko at sobrang kalat. Nirarush ko na din kasing plansyahin yung mga damit ko at mga damit na mga amo ko para bago ako umalis ay wala nga plansyahin na may iwan. Magdadala na madaming damit dahil meron nga akong mga binili ng damit bago pa ako umuwi. Madami na rin naman kasi akong pangbahay doon kaya hindi na rin ako kailangan magdala ng madami dahil hindi naman ako palagala. Medyo nai-stress na ako dito gawa ng napakalit nga netong isang maleta ko at hindi nga magkasya yung mga damit ko. Hindi na rin kasi ako magdadala ng hand carry ko at etong dalawang bagahe ko nga i-check in ko na lang. Kaya sa unang maleta ko ay sasalansan ko lang to na maigi para magkasya lahat. Fast forward na nga at mamayang gabi na nga ang flight ko pero magtatrabaho pa rin ako netong umaga niya. Dito nga kami nag-walking ni Rocket sa may town at magwi-withdraw na nga rin ako nung pera ko sa may bank account ko. Withdraw lang ako ng pang pocket money ko at hindi naman yun sobra-sobrang laki. After yun nga nun ay bumili lang ako ng pagkain ko at umuwi na rin sa bahay para maglinis. Ganito nga ang ganap ko bago ako magbakasyon sa Pilipinas. Siyempre ay kasali pa rin ito sa bayad ng amo natin kaya kailangan pa rin nating tapusin ang trabaho natin bago nga tayo umuwi. Kahit nagtatrabaho nga ako hindi nga maitago yung excitement ko na uuwi nga ako sa Pilipinas. May chance nga ay uuwi pa rin ako. Hindi lahat ng mga amo ay nagbibigay nga ng bakasyon. Naswertahan ko nga dito sa mga amo ko dahil halos yearly nga akong umuwi at minsan nga ay twice a year pa. May ibang employer kasi na pahirapan nga magpapaalam at pahirapan nga ang pag-uwi sa Pilipinas para magbakasyon. Dito naman sa mga amo ko ay basta nga makaalala sila at alam nga nila na gusto ko ring umuwi ay magtatanong sila sa akin kung gusto ko magbakasyon. Syempre sinisigurado ko rin na yung pagbabakasyon ko nga ay bayad pa rin kahit nakabakasyon ako. Sinisigurado ko nga na pati nga ang pag-plane ticket ko ay sagot din nila. At eto nga ang first week ng April ay wala rin naman akong trabaho ng 1 week kaya naman uuwi na lang ako at doon na lang sa Pilipinas magpapahinga. Sakto din kasi nauuwi nga yung panganay at gagamitin nga yung kwarto ko kaya naman ako na lang ang mag-a-adjust. Anniversary rin ng papa ko kaya naman sakto nga yung pag-uwi ko. Ngayon nga lang ulit ako nakapag-update gawa ng pagdating ko nga dito sa may bahay ay nagpahinga muna ako at pinuntahan ko nga rin yung mama ko. Siningit ko nga lang pag-i-edit ko para naman sa mga nag-aantay ng update ko ay may purpose ako. Bandang hapon naman bago nga ako gumayak ay nag-car wash muna ako at lilinisan ko rin tong sasakyan dahil 2 weeks nga din ako mawawala. Sabi nga ng amo ko ay wag na nga daw ako mag-car wash at asikasuhin ko na nga lang daw yung mga gamit ko at yung mga dapat pang ilakad. Pero sabi ko ay naka-empake na ako, Biyernes pa lang ng gabi kaya naman wala na nga akong gagawin at nailakad ko na rin naman yung mga dapat kong ilakad. Ako din kasi ang gagawa nito pagdating ko kaya mas mainam na nalilinisan ko na ngayon para
para hindi ganong madumi pagdating ko. Anyways people, gusto ko lang linawin na hindi nga po ako buntis, hindi rin po ako na-terminate at hindi rin po galit yung mga amo ko sa akin. Pinauwi ako para magbakasyon, para makapagpahinga at para makabanding ko rin yung pamilya ko. Pagkatapos ko nga mag-car wash, tinakpan ko na tong sasakyan. Gumayak na din ako para ready to go na. Taantayin ko na nga lang yung amo ko para makapagpaalam nga po ako ng maayos. Tinimplahan ko na nga lang tong suot ko para komportable ako dahil mahaba-haba nga ang biyahe ko pa uwi ng probinsya namin. Bago nga ako lumayas ay naglinis na rin ako ng kwarto ko para naman na hindi nakakahiya sa unang anak ng amo ko. Hindi na nga ako nakapag-video pero naibaba ko na tong mga maleta ko at nakasalubong ko nga kanina yung amo ko at nagpaalam na din ako ng maayos. Sumakay lang ako ng bus 99 at nagpababa nga ako dito sa may Wukay shot dito nga sa A41P ang sasakyan ko papunta ng airport. Hindi na nga may tago yung sobrang saya ko dahil excited na ako sa pag-uwi ko at hindi ko na nga namamalayan na palapit ng palapit yung oras. At kahit nagagahol nga ako sa oras gawa ng napakatagal ko nga inantay tong bus ay kita pa rin sa mukha ko yung tuwa. Masyado na mahaba tong video ko kung ipapaabot ko pa nga ng airport kaya see you na lang sa part 2. Yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!